Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway ang kanyang habag at pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa gabing ito ay ating bubuksan ang isang programa dito sa Tafakko nang sa gayon ay magkaroon ng kaliwanagan ang ating mga estudyante sa ilang mga katanungan na kanilang itinatanong sa kanilang buhay at relihiyon. Ayon na rin niya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Ang kaulugan ay itanong sa mga nakakaalam ang mga bagay na hindi naunawaan. So sa oras na ito ay ating makapanayam ang isa sa mga mahal kong kapatid, mahal nating scholar at aking kaklase sa Sharia, na ngayon ay nagtitake ng kanyang master degree sa Hadith. Siya ang nag-top 1 nung nag-aral pa lang sila sa Baguio, kung saan hanggang ngayon na wala pa nakakatalo sa kanyang record sa Baguio Al-Ma'arif. Ayaw man niyang banggitin ang mga papuri ito, ngunit nararapat lamang walang iba kundi ang mahal nating Sheikh Muhammad Ali Granaderos, falyatafaddal mashkur. So Sheikh, unang tanong ng mga estudyante natin. So unang tanong dito ay may isang estudyante na nais pag-aralan ng kanyang relihiyon. Relihiyong Islam tulad halimbawa ng Sharia, Ulumul Quran at iba pa. So ngayon nagpaalam siya sa kanyang magulang, ngunit nakita niya rito ang hindi niya pagpayag, marahil dahil na rin nasanay ang kanyang magulang na hindi mawalay sa kanya. O kaya naman ay maaaring hindi alam ng magulang niya kung gaano kahalaga ang pag-aaral sa Islam. So ito ba ay may tuturing na paglabag sa magulang? Ano may papayo mo, Sheikh? Shukran wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna Allah jalla wa ala yaqulu fi kitabihi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan jalla wa ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu warda, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ako ay napapasalamat sa Kanya dahil sa opportunity na ibinigay niya sa atin na tayo ay bigyan niya ng pagkakataon na ipaliwanag ang ilan sa mga issue na kung saan ito ay labis na napakahalaga. Lalong-lalo na sa isang Muslim na nais na magsaliksik ng kaalaman. Ang sinabi ng Allah sa Quran, itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala sila yaong mga taong binigyan ng pananampalataya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. At ganunin niya ang mga taong binigyan ng kaalaman ng mas mataas at mas maraming antas dito sa mundong ibabaw, lalong-lalong na nasa araw ng muling pagkabuhay. Kaya dahil dito, itong masala na ito na kung saan tinatanong ng mga kapatid natin patungkol sa isang Muslim na nais magsaliksik ng kaalaman, subalit yung kanyang magulang ay pinipigilan siya dahil gusto niya na hindi mawalay sa kanya yung kanyang anak dahil sa pagmamahal sa kanya, o dahil sa kadahilanan na kung saan itong mga magulang na ito, yung kanyang tatay o halimbawa yung kanyang nanay, ay hindi niya alam kung gaano kahalaga ang pagsasaliksik ng kaalaman. Ano yung masasabi natin diyan? Unang-una, dapat nating malaman na birrul walidain awjab alwajibat ba'da ibadatillah. Ang pagiging mabuti sa magulang, ang pagiging mabait sa magulang, ang pagiging masunurin sa mga magulang ay ang pinaka mahalagang batas pagkatapos ng pagsamba sa Allah. Sapagkat sinabi ng Allah sa suratu Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. At itinagubilin, isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala
na walang karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba. Walang karapat-dapat sambahin liban na lamang sa iyong Panginoon. Liban na lamang sa Kanya. At pagkatapos ng batas na yan, sinabi ng Allah, wabil walidain ihsana. At ang pagiging mabuti sa mga magulang. Allahu Akbar. Wabil walidain. Ang ta'bir, ang expression na ginamit ng Allah dito ay musanna. Bil walidain. Hindi lang walid or walida. Ang dalawang magulang. Kaya itong aya na ito napakahalaga, napakabigat kung titingnan natin. Sa Suratul Isra. Chapter patungkol sa night journey ng Prophet Muhammad SAW from Makkah to Jerusalem. And from Jerusalem to the seven heavens, no? Binanggit dito sa aya na ito ang kahalagahan ng pagsamba sa nag-iisang Panginoon. Yan yung pinakaunang karapatan na dapat pag-ukulan, karapatan na Allah na dapat pag-ukulan at isa katuparan ng isang tunay na mananampalatayang naghahangad ng gantimpala at kaligtasan dito sa dunya, mundong ibabaw, lalo na sa iyang mukiyama. Kailangan ang pagiging magbuti sa magulang. Kaya nga itong aya, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allahu Akbar. Na kung sakasakaling dumating ang isa sa kanila o silang dalawa ng kanilang katandaan, ay huwag sasabihin ng bawat isa sa atin o isa sa inyo na uff. Ano yung uff? Sabi ng mga ulama, adna kalimati ta'affuf. Subhanallah. Ano sa Tagalog yan? Yung pagmumura. Allahu Akbar. So sabi ng mga ulama, lahat ng mga bagay na nakakasira o nakakasira sa karamdaman ng mga magulang ay napakalaking kasalanan. Pagkatapos ng pinakamalaking kasalanan na pagsamba bukod pa sa Allah na tinatawag na shirk, yung pagtatambal. Allahu Akbar. So, Ustaz, paano yung pag-aaral niya, halimbawa? Sa totoo lang, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang sahaba na dumating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinanong siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang maksud, dahilan kung bakit siya naghijra. Qal, ujahidu fi sabilillah. Ako ay gusto, nais na makibaka, magjihad sa landas ng Allah. Anong tanong ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanya? Alaka walida? Meron ka bang magulang? Meron ka bang ina? Naam ya Rasulullah. Opo ya Rasulullah. Usugo ng Allah. Anong sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ito kailangan nating bigyan ng mahalagang atensyon. Fafihima o fafiha fi ba'd al-alfaz fajahid. Irji' fafiha o fafihima fi ba'd al-alfaz fajahid. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ikay bumalik sa iyong magulang at doon ka makibaka, magsikap sa pagiging masunurin at mabait pagsunod sa kanilang dalawa. Allahu Akbar. Sa ibang alfaz, sa ibang narrations ng hadith na ito, fa'adhikhuma kama abkaytahuma. Allahu Akbar. Bumalik ka sa kanilang dalawa na kung paano mo silang dalawa pinaiyak, patawanin mo sila. Sa totoo lang, sinabi ng mga ulama rahimahullah ta'ala, ang mas'ala na pagsasalik ng kaalaman, seeking of knowledge, Islamic knowledge kasi yung pinag-uusapan dito. Yung pag-aaral ng modern o yung tinatawag nilang ulum, dunyawiya, gayro ukhrawiya, yung non-Islamic education ay walang problema yan. Walang problema dyan. Dito tayo, mayroong mabigat na problema sa pag-aaral sa Islam. Sabi ng mga ulama, ang kalagayan sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islamic law, Islamic knowledge ay mayroong dalawang kalagayan. Unang kalagayan sa dalawang lagayan na ito. Una, idza kana al-ilmu min jihati al-furud al-'ainiyah fayajibu 'ala al-afrad at-ta'allumu bihi hatta 'ala al-walidain. Kapag ang kaalaman, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay patungkol sa obligadong mga bagay, batas ng Islam, there is no exemption.
Kailangan sa atin na mag-aral pati yung mga magulang natin. Walang exemption. La yushtarat an yakuna al-insan aliman. Hindi kondisyon na lahat ay magiging ulama. Subalit mayroong kaalaman sa Islam, halimbawa yung tinatawag nating arkanul Islam, 5 haligi ng pananampalataya. Yung ating pagdarasal, bakit perfect na ba natin ito? Allahu Akbar. Allahu musta'an. So, naging maliwanag sa atin ang unang tanong na yun. Mayroong pangalawang kalagayan, Ustad. Kapag idha kana al-ilmu min jihati al-furud al-kifaiyah, kapag ang kaalaman ay mayroong tinatawag na ito ay mayroong kaugnayan sa furud kifaiyah, yung fardu kifaya. Sasapat lamang sa iba. Halimbawa, yung pag-aaral ng kaalaman na kung saan kapag mayroong isang tao na siya ang gumawa nito, ang lahat ng kasalanan ng umma ay mawawala. Idha kana hada talib, kapag itong talib na ito, itong estudyante na ito, na may mga magulang, walang ibang naipadala o ipapadala sa lugar niya, liban sa kanya, obligado sa kanya na mag-aral. Subalit, paano niya pakitunguhan yung kanyang mga magulang? Kailangan niyang sabihin sa kanyang mga magulang, ipaliwanag niya kung gaano kahalaga ang pag-aaral, ang pagsalabis ng kaalaman. Ganun din siguro, may magandang may payo dyan na hindi ibig sabihin mag-aaral siya, kakalimutan na niya yung mga magulang niya. Tama ba, Ustad? Siyempre, kasi ang birrul walidain, yung pagiging mabuti sa magulang, ay napakaraming paraan. Ang unang paraan dito ay yung pagbibigay sa kanila ng kanilang mga kagustuhan, yung khidma, pangangailangan. Pangalawa, yung pagtawag sa kanila. Tawag sa kanila. Pwede mo silang tawagan, sulatan. Ngayon, lalong na sa ating modern situation, pwede natin silang tawagan through social media. Alhamdulillah. So, Ustad, kasi kuwan pa to, may mga ilang pang mga katanungan. So, pangalawang tanong ay, ano ang Islamikong hatol sa niqab? Totoo ba na ito ay sunnah? Ano ang pananaw rito ng ilang mga Muslim scholars? Ang niqab ay nabanggit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nang siya ay tinanong patungkol sa kung ano ang dapat isuot ng isang nag-hajj, yung nag-ihram. Ang sagot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yantaqibul mar'ah, wala yantaqibna fi ba'd al-alfaz. Hindi magniniqab ang babae. Itong hadith na ito ay narrate na isa-isay na iulat ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim rahmatullah alayhima. So, ibig sabihin, mafhumu al-mukhalafa anna al-asla fil mar'a libasun niqab. Ibig sabihin, automatically, kung ating pagtuunan ng pansin ng itong hadith na ito, sa mafhum mukhalafa sa usulul fiqh, no, yung basis of Islamic jurisprudence, automatically, ang hatol ng isang babae, bago siya mag-ihram o bago siya mag-hajj o mag-umrah, siya ay nakaniqab. Kaya nga, pag siya ay nag-umrah o nag-hajj, mas mainam utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dakilang huwarang propeta, na siya ay hindi mag-niqab. Tanbih, liban na lamang sa isang situation o sa dalawang kalagayan, sabi ng mga ulama. Idha kana bi wujudil fitnah, pag mayroong fitnah, may tukso. Halimbawa, yung mukha ng babae ay maganda. O yung kahit hindi siya maganda, pero yung kanyang mayroong part sa kanyang katawan na kung saan nakakaanyaya. Nakakahatak ng lalaki. Kaya wajib sa kanya ang magnikab. Pangalawang situation, idha kana bi ikhtilat ar-rijal al-ajanib. Kapag mayroong halong mga kalalakihan na hindi niya close relatives. Hindi kasi pag yung mga relatives niya ay dalawang kasi ang relatives, al-abadin at saka yung akrabin. Pag al-abadin, haram talaga na hindi siya magnikab. Yung mga malalayo. Malalayong relatives. Ano yung mga malalayong relatives? Like halimbawa ng ano? First cousin, second cousin, third cousin, fourth cousin. Allahul musta'an. Wajib sa kanya magnikab. Hajj, umrah, or hindi siya naka-ihram. Ang masakit dito, yung mga pinsan, minsan. Yan yung problema. Subhanallah.
Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul Musta'an, sana ipatawarin tayo ng Allah. Payo ko sa lahat ng mga kababaihan na nagnanais na magampanan ang pagiging tunay na Muslima. Tunay na pananampalataya sa Allah sa araw ng paghukom, na gayahin nila ang mga pinakamainam na pinakadakilang mga kababaihan na namuhay sa mundong ibabaw. Yung mga asawa ng mga propeta. At ganun din yung mga asawa ng mga pinakamainam na tao. Ang mga asawa ng mga kasamahan ng mga propeta. Subhanallah. Allahul Musta'an. So nakikita mo, Ustad, ang niqab ay wajib sa babae. Yun ang pinaka-asal. Yan yung asal. Yan yung original na Islamic law or point of view about that issue. No? Inshallah. So maliwanag yun, no? So ang pangatlong tanong, Ustad, ay may isang balik Islam na babae na nagkagusto sa isang lalaking Muslim. Ngunit ang babae ay hindi hiwalay sa kanyang asawa sa Pilipinas at nais nilang magpakasal dito. Tama ba ang bagay na iyon? Ano may papayo niyo sa kanila? Barakallahu fiikum. Allahul Musta'an. Ang tanong na ito ay mabigat. Sa totoo lang. Ang isang babae, kailangan niya pangalagaan yung kanyang sarili. Kasi ang kagandahan, ang katiwasayan, ang tagumpay ng isang pamilya ay nagsisimula sa dalawa. Sa magulang, sa dalawang magulang. Sa babae at lalaki. Ang isang babae na mayroong asawa, tapos nagkakagusto sa isang lalaki na may asawa o wala. Tapos itong babaeng ito ay hindi pa Muslim. Tapos itong lalaking ito ay Muslim. Ano ang ating pananaw? Ano ang dapat nating gawin? Ya akhil karim, ikaw na kapatid na Muslim na lalaki, kailangan mong takatakutan ng Allah. Fattaqillah haythuma kunt. Waraqibillah fi sirri wal alaniyah. Kailangan mong katakutan ng Allah. Bagos kailangan nating katakutan ang Allah. Saan man tayo naroon. Kahit na hindi tayo nakikita ng tao. Kasi sa araw ng paghukom, itong mga bagay na ito ay napaka bigat. Araw na kung saan yung pagsisisi ay hindi tatanggapin ng Allah. Yawma la yanfa'un mal, yawma la yanfa'u malun wala banun. Araw na kung saan hindi makapagbibigay ng pakinabang, gaano man kaliit na pakinabang ang ating yaman at anak. Kaya kailangan katakutan ng Allah. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah tungkol dito, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Walau a'jabatkum. Ito ay sarih. Itong aya na ito ay sarih. Paliwanag. Itong aya na ito, itong verse na ito sa Quran ay very clear. Na inutos ng Allah, ipinagbawal ng Allah ang pag-aasawa ng kamuslimang kalalakihan sa mga musyrikat, sa mga non-believers. Allahu Akbar. Hanggang sa sila ay hatta yu'minna. Hanggang sa sila ay magkaroon ng katangian na pananampalataya. Sapagkat anong sinabi ng Allah? Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sapagkat ang isang alipin, katulong na babae, ay mas mainam kaysa sino mang babaeng hindi mananampalataya na kahit na ito pa ay labis na nagpabighani sa inyo. Allahu Akbar. So ibig sabihin pala niyo, Ustaz, Although, Ustaz, itong pag-aasawa, kailangan sa isang lalaki na pwede unahin niya yung mga mu'minat. Di ba? Yung mga mu'minat. Kasi yan yung pinaka dapat unahin ng isang mu'min. Sapagkat ang isang mu'min, isa sa mga panuntunan ng ating pananampalataya, general rulings, no? Na we should select the best. Piliin natin yung pinakamainam. Ano ang mas mainam? Yung mu'minah, mananampalataya, o yung musyrika, o yung ahlul kitab na kababaihan. Ibig sabihin yung believer na babae, or yung musyrika, polytheist, no? Or yung ahlul kitab, yung Jew or Christian. Anong mainam sa tatlo? Siyempre, ang pinakaminam yung muslima. pero ang Ustad kasi ang tanong dito, may isang balik Islam na babae na nagkagusto sa isang lalaking Muslim. Ngunit ang babae yun ay hiwalay sa kanyang asawa. Hiwalay siya. Ngunit ang babaeng yun
ay hindi pa hiwalay sa kanyang asawa sa Pilipinas. Ibig sabihin, yung dalawang yon, they are both Muslims na nagkakilala dito sa Saudi at nagmahalan. So ang problema, itong babaeng to, meron siyang asawang una na hindi pa sila hiwalay. Hindi pwede yan. Hindi pwede ang pag-asawa. Hindi pwede ang mag-asawa silang dalawa. Sapagkat, unang-una, ang babaeng ito ay kasado. Kasado sa unang asawa. Wa yaqinul aqd la yunqadu illa biyaqinit talaq. Ibig sabihin, ang kasiguruhan ng kanyang pag-unang pag-aasawa ay hindi pwedeng magiging invalid without due process. Kapag hindi siya, hiniwalayan ng kanyang unang Asawa. mister o asawa. Pero hindi ba, Ustad, binanggit sa ilang mga ayat sa Quran na kapag ang isang babaeng Muslima at ang kanyang asawa ay hindi Muslim, so doon pa lang sa ikhtilaful adyan, pagkakaiba ng relihiyon ay pwede silang mahiwalay? Oo. Yan. Itong masala na ito, kailangan ito. Sapagkat nangyari yan sa time ng Prophet Muhammad SAW. Si Umar radiyallahu ta'ala anhu ay mayroong maraming asawa. Sa ibang alfad, mayroon siyang 8 asawa. Sa ibang alfad, mayroong 4 na asawa. So sabi ng Prophet Muhammad SAW, Talliq 4 wa khudh minhunna 4. Hiwalayan mo ang 4 at kunin mo ang 4 na natitira. Sapagkat ang dapat unahin ng isang mu'min ay yung mga kababaihan ng mga mananampalataya. So maliwanag yun, alhamdulillah. Pangalawa, mayroon akong gustong bigyan ng warning, no? Pag mayroong dumating sa atin na issue, halimbawa sa pag-aasawa o anumang bagay patungkol sa ating relihiyon, kapag nagkaroon ng tazahum, yung pag-uunahan, yung religion at saka yung ating pansariling kagustuhan, anong unahin natin? Ang relihiyon. Subhanallah. Ang itong babaeng ito, ang unahin niya dapat yung religion. Allah. Upang mapangalagaan niya yung kanyang relihiyon. Kasi ang babae mahina. Mahina ang babae. Ang kalalakihan ay malakas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Ang mga kalalakihan sila ang nangingibabaw, sila ang kumokontrol sa mga kababaihan. Subhanallah. Kung kapag yung isang babae na mu'mina, yung kanyang asawa ay hindi pa Muslim, maaaring ngayon o bukas o sa kinabukasan magiging babalik siya sa pagiging Kristiyano. Maraming nangyari sa atin. Allahumma musta'an. So, pang-apat na tanong, Ustad, may mga tao akong nakikita, sabi ng sister, may mga tao akong nakikita na ginagalaw nila ang kalamang hinduturo sa oras ng tasyahud. Ito ba ay sunna o bid'a na binago ng ilang mga Muslim scholars sa kanilang relihiyon? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Itong tinatawag na mas'ala na ito ay mayroong khilaf, mas'ala khilafiyya. Ang tawag dito, yung paggalaw ng hintuturo sa tasyahud, tahrikul al-asabi' o al-usbu' o al-sababa o al-sabah. Yung paggalaw ng hintuturo sa sala. Mayroong hadith na nabanggit sa sunnah ni Imam Tabarani, fi hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, wa kana yuharrikuha, at kanyang ginagalaw ang kanyang hintuturo. Subalit itong hadith na ito ay syadh, mahina. Sapagkat yung isa sa mga narration or narrator na si Zaida ibn Qudama rahimahullah ta'ala, sinalungat niya ang 10 o 9 na mga ruwat o yung mga narrators ng hadith na kaklase niya sa sheikh niya patungkol sa masala na ito. Lahat ng kanyang mga classmate na mga ruwat sa hadith na ito, la yuharrikun, la yaruna tahrik al-asabi'. Hindi nila ninarrate ang paggalaw ng hintuturo. Liban kay, except sa rawi, sa narrator na si Zaida ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Si Zaida ibn Qudama rahimahullah ta'ala, isa sa mga thiqah. Kapagkakatiwalaan. Authenticate, no? Kapagkakatiwalaan. Subalit, kapag
mayroong tinatawag na ta'arud sa riwaya, pag mayroong contradiction sa isang narration, for example, itong hadith na ito, itong mas'ala na ito, na yung isang malakas ay sinalungat niya ang mas marami o mas maalam pa sa kanya. Although maalam itong alim na ito si Zaida rahimahullah ta'ala, subalit mas maalam ang kanyang mga klase. Hindi nila ninarate yung paggalaw ng hintuturo. So, ang pinakamainam pa rin ay... Ang pinakamainam ay hindi natin galawin. Subalit, mayroong mga fatwa ang mga ulama mutaakhirin, kagaya na Sheikh Uthaymin. Halimbawa, si Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, sa fatwa niya, pwede mo raw, sabi niya, yuzu tahriku al-usbu' inda dhikri lafz al-jalala. Pwede daw igalaw ang ating hintuturo kapag sa tuwing na ating nababanggit ang pangalan ng Allah. Halimbawa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. So, abduhu asyhadu an la ilaha rasuluhu. illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pwede daw. Kasi lil qa'ida sa isa panuntunan or yung ruling na kinuha ni Sheikh Uthaymin na ziyadah thiqah maqbula. Na kapag mayroon daw narration ng isang mapagkakatiwalaan, tanggapin natin. Baka dahil hindi ito na narrate ng iba. Pero ang mas pinakamainam natin. Kasi yung mga muhaddithun, yung kibarul muhaddithin, yung pinaka magagaling sa sunnah o hadith, sila ay nagkaisa na hindi lahat ng mga ziyada, hindi lahat ng mga dagdag ng isang mapagkakatiwalaan ay tatanggapin sa lahat ng pagkakataon. Kasi maaaring itong kanyang dagdag ay mayroon siyang pagkakamali. Kasi imposible na ang mas nakakarami, na mas nakakaalam sa kung ano man yung narinig nila sa isang sheikh, ay hindi nila ito narinig. So, sa iyong pananaw, Sheikh, na yung diretsong pagturo ay yun ang pinakamainam. Mas mainam. Kasi pangalawa, di ba napansin natin, na kapag ginagalaw natin yung ating hintuturo, Nakakasira. nakaka-disturb ng ating tumanina. Ano yung ibig sabihin ng tumanina? Peace of mind, yung... Tumanina, hiya ruknu min arkani as-salah. Tumanina or yung tinatawag na focus or yung tranquility or yung maayos, mataimtim. yung ating kumbaga sa English ay concentration. Concentration, no. Ma-disturb tayo. Itong concentration o tumanina is one of the pillars of prayer, salah. Allahu Akbar. Na itong tahrikul asabi, sunnah lang. So anong unahin natin? Yung rukman o yung sunnah lamang? Pero yung mga sinabi ng mga ulama, pinakamainam pa. Sabi ng mga ulama, mas mainam, la yuharrik al-usba. Hindi niya igagalaw yung kanyang hintuturo. Dahil sa dalil na ito na nabanggit natin kanina, kasi lahat ng mga nagbanggit ng hadith patungkol sa katangian, sa sifa, katangian ng sala o pagdarasa ng Prophet Muhammad SAW, wala nim isa man sa kanila ang nagbanggit ng tahrik al-asbu' liban kay Zaid ibn Qudamah. Na si Zaid ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, isa sa mga sigaru tabi'in, na yung mga sahaba, hindi nila nabanggit. So, maliwanag yun, Ustad. Allah. Barakallahu fiqh. Pinakahuling tanong natin dito ay ang pag-aasawa ba na higit sa isa ay kailangan pang ipaalam sa unang asawa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Ang pag-aasawa ng higit pa sa isa ay hindi na kailangang ipaalam sa unang asawa ang pag-aasawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Liqa'idati 'inda al-ulama, mayroong qa'idah, mayroong ruling na napagkaisahan halos lahat ng mga jumhur o majority ng mga ulama na la yushtaratu ar-ridha min qibali az-zawjati al-ula fi az-zawaj ath-thani li zawjiha. Hindi nangangailangan o hindi na kailangan ang pahintulot permit ng first wife upang bigyan ng permit ang kanyang husband na mag-asawa ng pangalawa. MashaAllah. Maraming dalil. Advantage sa amin yan, Ustad. Maraming Allahu Akbar, Allahu Musta'an. Unang-una, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay mag-asawa, hindi siya nagpaalam sa kanyang mga asawa.
Pangalawa, yung mga sahaba, lalong-lalo na yung fourth caliphate, yung apat na khalifa, yung first, fourth, four leaders ng Islam, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, at saka si Ali radhiyallahu anhum, wardahum, lahat sila ay mayroong higit pa sa isang asawa. Walang nabanggit kahit isang riwaya, wallahu alam, na sila ay nagpaalam sa kanilang mga first wife. So ina-advise mo sa amin yung Ustad na magandang mag-asawa ng higit sa isa. Kapag kaya. Allah. Kapag idha iktamal syurut, kapag mayroong kakayanan sa pinansyal, sa pera, kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man istata'a minkum ya ma'syar shabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Rawahu Muslim. O kayong mga kabataan, Allahu Akbar. O kayong mga kabataan, kayo ay mag-aasawa kapag kayo ay may kakayanan. Sino man ang mayroong kakayahan sa inyo na mag-asawa, kayo ay mag-asawa. Sapagkat ito ay pinakamainam na proteksyon sa ating paningin. So anong kakayanan ang tinutukoy doon, Ustad? Kakayanan pinansyal or Unang-una, kailangan yung kinausap ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino yung kinausap ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siyempre ang mga sahaba na mga matatanda o mga binata. Siyempre ang kinausap niya shabab. Youth, mga kabataan. Hindi niya sinasabi, ya ma'syar syukh. Allahu Akbar. Ya ma'syar shabab. Kayong mga kabataang mga sahaba. Yung mga kabataang sahaba, mahina, malakas. Siyempre sila yung pinakamalakas. Pagkatapos sa mga propeta, silang pinakamainan na tao sa lahat ng aspeto. Sa iman, pananampalataya, sa katawan, at sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Ang kinausap niya ang mga kabataan. Masabi ba natin na itong mga kabataan, mga sahaba kasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahina sa alam mo na? Sa pakipagtalik. Malakas. So hindi na kailangan 'yan pag-usapan, di ba? Ang nais ipahiwatig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'a. Sino man sa inyo na kaya niya ang ba'a. Ang ba'a mayroong khilaf kasi mayroong yung ba'a, tafsir ng ulama, paliwanag ng ulama sa lafz, yung text, yung kalima, yung word, salitang al-ba'a ay mayroong dalawang kahulugan, meaning. First meaning, al-ba'a hiya al-qudra ala al-mahr. Yung kakayanan sa pagbibigay ng dori. Subhanallah. Hindi yan yung naisip pahiwatig ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sabi ng ibang mga ulama, marami sa mga sahaba ang mahirap. Kagaya ni Ibn Mas'ud, isa sa mga mahirap. Yung mga sahaba, karamihan sa kanila ay mahirap. Allahu Akbar. Ang nais ipahiwatig daw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam dito ay ang kakayanan sa Al-jima' o yung pagtatalik. Yan yung unang tafsir. Kaya yung pananaw, first point of view, sabi nila, yan yung unang hatol. No, yung kapag mayroong kakayanan sa pera, sa dori, wajib sa kanya na mag-asawa. Allahu Akbar. Pero ang pinakatama inshallah ta'ala na yan yung point of view din ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at saka ni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala at yung mga jumhurul ulama, lalo na yung mga masyaikh natin Sheikhul Uthaymin rahmatullah alaihim, ay maliwanag na ang kinausap ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mga kabataan na mga sahaba. Na sino man sa inyo ang kaya niya na mag-asawa dahil mayroon siyang kakayanan na magbigay ng dori ay mag-asawa. Although na mayroong mga ulama na sabi na kapag kaya nilang makipagtalik, pero hindi na. Kasi shabab ang ang dito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kinausap. So barakallahu fik ya Sheikhana ala hadhihi al-ifada. Fanasallahu yataqabbalu minna. So ito po ay mga kasagutan sa mga tanong natin na ating ibinato sa ating mahal na guro.
Naway ang mga natutunan natin ay ating may paso sa ating mga puso at may isagawa. So kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na guro at naway gantimpalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh Muhammad. Barakallahu fiik. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.